Ang babaeng ito ay may maamong mukha. Pero huwag kang magtitiwala. Dahil ikikwento ko sa iyo ang karumal-dumal niyang ginawa. Siya ay si Jong Yo-jong, 23 years old. Galing sa Southern City, Busan. Kung pamilyar ka sa pelikulang Train to Busan, yun nga, para siyang zombie na walang awa na pinagsasaksak ng 100 saksak. Ang di umano'y guro sa South Korea. Magugulat ka sa dahilan niya. Siguradong mapapaisip ka sa dahilan niya. Bago ko ikwento, babala muna. Ang ilang mga detalye, larawan, at mga salita sa video na to ay sensitibo. At maaaring nakakagulat, kaya pinapayo ang pag-iingat. Sanay na tayong mabalitaan ng mga patayan dahil sa mabibigat na dahilan, gawa ng asawa. Gusto ko pa ng isa? Gusto ko pa ng isa? Paano? Gusto ko pa ng isa? Para magising kita katotohanan? Hindi mo maagaw sa akin sinapon! Nagloko ang jowa at iba pa. Para yan sa pag-agaw mo sa asawa ko. Para yan sa paninira mo ng buhay ko. Para yan sa pinatay mong matabang ema. Pero hindi katanggap-tanggap ang kwento natin ngayon. Nangyari ang lahat ng ito sa Busan, South Korea. Sinaksak niya ang isang babae na estranghera o hindi kaano-ano at hindi kilala. Ito ay isang guro at chinap-chap niya ito. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil curious siya sa pagpatay. Tulad ng mga napapanood niya sa crime series. Nakuhanan siya sa CCTV na naglalakad at may daladalang maleta. Hindi para lagyan ng gamit or damit, kundi dito niya inilagay ang katawan na pinagpira-piraso niya. Saka sumakay ng taxi. Nakilala siya ng mga pulis noong June 1, 2023. Samantalang ginawa niya ang krimen noong May 2023. Ang suspect ay halos namuhay ng mag-isa lang. Simula nang mag-graduate siya ng high school. Gusto rin ng kanyang lolo na maging sundalo siya. Sinabi niya sa mga pulis na una niyang kinuntak ang biktima niyang guro, na estranghero at hindi niya kilala. At nagpanggap ang suspect na nanay, na mayroong gustong ipa-tutor na anak. Na-arrange ang kanilang tutor noong May 26, 2023. Ang bahay ng guro ay sa Gyeongjong District ng Busan, ang lugar kung saan naganap ang krimen. Kalaunan, pagdating niya sa bahay ng nasabing guro, ay si Jung Yoo-jung din ang nasabing tutor. Nagpanggap siyang estudyante. Nakasuot pa ito ng school uniform at sa kanya pinagpapatay ang guro. Sa kanya ito inilagay sa maleta. Nakuhaan pa ng CCTV na dala-dala niya ang maleta nang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Ang natirang katawan ng sinasabing chinap-chap ay naiwan sa bahay ng biktima at natagpuan ng pulisya. Ayon sa mga ulat, hindi agad idinispose ni Jong ang maleta. Nagpasya siyang sumakay ng taxi papunta sa tabi ng ilog. Ang taxi driver na sinakyan niya ay nakitang may dugo ang maleta at saka agad na tumawag sa pulisya. Mahilig si Jong Yoo-jong mag-search online ng related sa pagpatay. Sama na ang pagpatay ng walang bangkay. Tungkol lang ito sa kuryosidad. Nais niya talagang subukan ang pagpatay. Matapos magbasa ng mga libro, manood ng TV, manood ng pelikula tungkol sa pagpatay, ay nabuo sa kanyang isipan ang krimen. Noong June 2, 2023, ay humingi naman siya ng patawad sa mga naulilang pamilya ng biktima. Wala daw siya sa sarili nang mangyari yun. 피해자와 유가족분들에게 저는 진심으로 죄송합니다. 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. Pati ang kanyang lolo ay humihingi rin ng tawad dahil hindi niya raw napalaki ng maayos ang apo niya. Ngayon, dahil sa kanyang walang katuturang pagka-curious, ay nakatulan na siya ng habang buhay na pagkabilanggo sa edad na 23. Anong dapat nating matutunan dito? Curiosity should never be an excuse to harm others or indulge in violence fantasies. Natural na ma-curious tayo sa mga bagay-bagay. Pero hindi lahat ay pwede nating itry o gawin dahil na-curious lang tayo. Ginagamit lang ang pagiging curious, gagamitin sa pag-improve sa sarili o sa magagandang bagay. Huwag natin itong gamitin sa krimen. Hindi kailanman magiging excuse ang salitang, Na-curious kasi ako eh. Gusto ko lang naman subukan eh. maging responsable tayo. Don't forget, subscribe.